Kinben Book 6 Chapter 173. 2 minuto na lamang ang natitira sa ikatlong quarter. Binigyan na nga ng Makati Blazers ng double team defense si Mendez nang mapunta rito ang bola. Imbis nga na umatras si Ricky mula kina Jalandoni at Abad ay inatake niya ang dalawa. Napangiti siya at sa pagdating niya sa depensa ng dalawa ay bigla siyang tumalikod. Sa pagkakataong ito na nga si Mickey kumilos. Hindi mo kami kaya, Mendez. Sabi nga niya at sinalok niya mula sa ibaba ang bola. Si Abad naman ay inabangan ang gagawin ni Mendez. Ang mga kakampi naman ni Ricky ay napatakbo dahil alam nilang kailangan ito ng tulong. Si Carlo nga ang walang bantay kung kaya agad siyang rumisponde kaso ang bola ay nakuha na ni Jalandoni. Nasira nito ang dribbling ni Mendez at kasunod noon ay ang paglampas nila rito. Nagwala ang Makati crowd kaso sa palad pa rin ni Ricky napunta ang bola nang bumigla ito ng balik at sa pagsalo ng kanang kamay niya ay doon na nga na-alerto ang dalawa niyang kalaban. Ibinato ni Ricky ang bola gamit ang kamay niyang iyon. Si Abad ay agad na dumamba sa direksyon ni Ibanez kaso hindi doon napunta ang bola. Dumaan ito sa pagitan nila ni Jalandoni at doon na nga sinambot ni Magbuo ang bola. Nailusot ito ni Mendez laban sa dalawang defender niya. Si Ibanez naman ay agad na bumalik at si C ay napakilos dahil walang bantay ito. Si Diso naman ay napatakbo papunta sa basket at doon na nga ipinakita ni Mendez ang mangyayari kapag dalawa ang bumantay sa kanya. Napakuyom na lang si Coach Jawo at napasigaw, "Depensa! Babawi na naman nila ang momentum ng laban." Napakuyom naman agad si Abad nang marinig iyon. "Ako na kay Mendez," sabi nga niya kay Mickey at doon na nga papatakbo si Jalandoni. Habang hawak naman ni Magbuo ang bola, ay bigla niyang pinostehan si Kumiya. Nagbigay siya ng puwersa at napangiti naman ang kanyang defender. Hindi nga niya ito napagalaw kung kaya bigla niyang hinawakan ang bola at pumihit pa kaliwa. Dumiretso siya sa basket at doon na nga siya bumigla ng paglayo sa sumabay na si Kumiya. Mas mabilis daw siya, kung kaya agad niya itong naiwanan. Doon na nga rin siya tumalon at napakuyom naman ang kanyang defender na mabilis na humakbang at itinaas ang mga kamay. "Hindi ka aabot," sabi naman ni Marlon sa sarili at sa pagbitaw niya sa bola ay bigla na lang sumulpot ang kamay ni Jalandoni. Nang makita naman ni Dison iyon ay agad siyang nagpunta sa may basket dahil nagmintis ang tira ni Magbuo. Tinalo niya ang bola at sinabayan siya ni Banal. Sa pagdakot ni Nari sa bola at paglapag ay agad siyang umatras at tumalon palayo. Nakatingin lang din siya sa kanyang defender at doon na nga niya pinakawala ng bola. Isang extra pass ang kanyang ginawa at napunta ito sa corner. Nahawakan ito ni Lee at agad na tumalon pero mabilis na nakapunta roon si C. Alam na nito ang play na iyon at sa paglapag ni Marky ay napakuyom siya dahil nasira ng player na ito ang momentum ng bola. "Rebound! Huwag ninyong hahayaang makuha uli nila ang momentum," sigaw nga ni Abad at napangiti naman si Mendez nang marinig iyon. Sablay nga muli ang tira ng kalapan at mula sa basket ay agad na na-box out ni Magbuo si Kumiya kaso hindi na naman siya nakatalon dahil parang nakalak ang katawan niya rito dahil sa pagharang ng makapal na braso nito at isang paa sa kanyang isang sapatos. Paano niya ito nagagawa? Naitanong na nga lang ni Marlon Magbuo sa isip at mula sa basket ay makita nga si Jalandoni at Dison na nag-agawan sa rebound. Kapwa mataas na tumalo ng dalawa at natapik lang nila ang bola na naging dahilan ng pag-angat muli nito sa ere. "Ang taas tumalo ng isang ito," sabi nga ni Dison at Jalandoni sa isip sa kanilang paglapag. Sa pagkakataong ito ay si Banal nga ang tumalon kaso mula sa likuran nito ay doon na nga lumitaw si Ibanez. Ang mga manonood ay napakuyom na lang sa ginagawa ng dalawang teams ng sandaling iyon. Ang bola nga ay nakuha ni Carlo Ibanez at sa paglapag niya ay agad siyang lumayo na agad namang hinabol ni Jalandoni. "Depensa!" sigaw nga ni Coach Jawo. Si Ricky naman ay bumigla ng takbo at agad siyang pinasahan ni Carlo. Sa pagsambot niya sa bola ay siya naman pagharang ni Abad sa kanya. Agad nga ring umatras si Ricky at sa pag-abante ni Abad ay doon na nga nabigla ang ace player ng Makati. Nawala si Mendez. Sa paglingon niya sa likuran ay nasa ere na ito at nagpakawala na kaagad ng jump shot. Hinalit ng bola ang basket at napakuyom na lang si Abad dahil nabigla siya sa ginawa ng ace player ng kalaban. "Ano ang move na iyon? Ang bilis niyang i-execute," sabi na nga lang ni Abad na napatingin sa lumampas na si Mendez.
Sa pagsambot naman ni Abad sa bola ay agad siyang humarap sa side nila. Isang mabilis sa pagkaliwa rin ang ginawa niya dahil si Mendez ay binigla agad siya ng depensa. Nalampasan niya ito kaso alam niyang nasa likuran niya ito at susundot ng bola kung kaya pinalipat niya ang dribble ng bola sa kabila niyang kamay. Sa paghabol ni Mendez at pagdating sa kanyang harapan ay doon na nga sila nagkangitian dahil sa performance na ginagawa nila sa labang ito. Talagang nagbago na ang laro mo. Sabi nga ni Abad at si Ricky ay kumaliwa at kumanan. Sa pagdating nga nila sa side ng Makati ay doon na nga bumigla ng kanan si Abad. Nabangga na naman si Ricky sa screen ni Kumiya at kamuntika na naman siyang mapaupo. Sa pagkakataong iyon ay doon na nga si Abad nagdilim ang paningin at sa paglampas niya ay bigla niyang ipinasa ang bola kay Kumiya na nakatayo sa may 3-point area. Oras na siguro. Sabi nga niya sa isip at si Coach Jawo ay napangiti dahil sa pagsambot ni Kumiya sa bola ay agad na pinakawalan nito ang isa pang malakas na scorer ng team. Sabi nga ni Coach Jawo at ang kanyang pagkatuwa ay napalitan agad ng biglaang pagseryoso dahil sinupalpal ito ni Magbuo. Shooter si Kumiya. Nakita ko na siyang maglaro noon. Bulalas nga ni Marlon at ang bola nga ay tumapon papunta sa likuran ni Kumiya. Si Mendez naman ay agad na tumakbo at napakuyom agad si Abad dahil hindi pala sikreto kay Magbuo ang hidden talent ni Eric. Ang mas delikado ay kay Mendez na nga napunta ang bola at walang hinto ang pagtakbo nito patungo sa kanilang basket. Ang bilis pa rin, hindi ba napapagod ang isang ito? Bulalas na nga lang ni Abad at bigla na lang siyang nilampasan ni Jalandoni. Ako na, sabi ni Mickey at sa pagdating nito sa likuran ni Mendez ay doon na nga siya napangisi. Tila may masama itong plano kung pagmamasdan ang tingin nito. Nang hawakan na nga ni Mendez ang bola, ay biglang tumalon si Jalandoni na nagdidilim ang paningin. Babanggain niya sa ere si Mendez. At sa pagbitaw nito sa bola ay doon na nga napakuyom si Coach Isaiah dahil bumanat na naman nga raw ang isa sa player ng Makati ng ganoong galawan. Dumiretso si Jalandoni sa sahig ng court at nagdagasa habang si Mendez naman ay marahang umiti at pinagmasdan siya matapos bitawan ng bola ng may marahang pagtalon. Umiwas kasi bigla si Mendez kay Jalandoni. Hindi nga tiyak kung alam ba nito o hindi ang mangyayari. Sa pagpasok nga ng bola sa basket ay napakuyom na lang si Mickey habang nakaupo sa sahig ng court. Kailangang mawala si Mendez. Hindi pwedeng maungusan niya si Knight. Bulalas na nga lang sa isip ni Jalandoni. Nang mapatingin nga siya kay Mendez ay nakita niyang hindi pa ito umaalis sa kanyang harapan. Napakuyom na nga si Jalandoni dahil sa ginagawa ni Mendez at sa pagtayo niya ay doon na nga napasigaw si Coach Jawo. Huwag Mickey! Bulalas nito at doon na nga napaseryosa ang mga manonood dahil inundayan ni Jalandoni ng suntok sa mukha si Mendez na hindi man lang natinag sa gagawin niya. Kasunod nga noon ay ang pagtama ng kamao ni Jalandoni sa isang palad na sumalag doon. Nagsisilbatuhan ng mga referee at napatakbo agad ang mga players na nasa loob ng court sa basket ng Kalapan. Si Abad nga ay napasigaw dahil sa ginawa ni Mickey. Si Magbuo nga ay pinisil ang kamao ni Jalandoni at sa likuran nito ay naroon si Marky Lee na mahigpit na hinahawakan ang balikat nito. Ituloy mo at may kalalagyang kabata. Mahinang wika ni Lee at si Jalandoni ay nanlaban pa dahil kailangan daw niyang matulungan si Abad na hindi maungusan ni Mendez sa ligang ito. Hindi niya ito mapigilan sa depensa at pinagmukha raw siya nitong walang kwenta. Ito na lang daw ang pwede niyang gawin kaso. Heto na nga ang mga players ng Kalapan na sina Lee, Magbuo, Ibanez at Dizon na pinaligiran si Mendez. Sina si at Abad naman ay agad na hinila si Jalandoni. Sanay sa basag ulo si Mickey noong wala ito sa basketball. At si Knight ang nagpakilala sa basketball dito. Si Knight ang tinitingalang basketballista ni Jalandoni at nangako siyang kapag nandito siya ay si KA7 daw palagi ang magiging pinakamagaling. Kaso, hindi alam ni Knight na ang pagkatuwa sa kanya nito ay aabot sa ganito. Mahina ka Jalandoni, hindi ganyan ang totoong basketballista. Bulalas na nga lang ni Mendez at doon na nga nagpantig ang tainga ni Jalandoni. Nagpumigla siya sa kanyang mga kakampi at doon na nga napaseryoso ang mga manonood nang nakatakbo ito papunta kay Mendez.
Nagkagulo sa loob ng court at si Coach Jawo ay napaupo na lang dahil hindi niya inaasahang mangyayari ito sa larong ito. Sa tagal na niyang kasama si Mickey sa team na ito ay ngayon lang daw ito nagkaganito. Alam niya ang background nito bago ang basketball, kaso hindi na ito parte ng basketball. Nasambit na nga lang niya at hindi pa rin nga nakalapit si Jalandoni kay Mendez na inangasan pa siya ng tingin. Protektado ito ng 4 na kasamahan nito sa loob ng court. Ang mga referee ay nakailang silbato na at tanggal na raw sa laro si Jalandoni. Si Knight nga ay lumapit na dito at hinila ito palayo. Umalis ka na, Mickey. Hindi na pwede iyan. Hindi mo pwedeng gawin iyan dahil gusto kong talunin si Mendez gamit ang basketball. Seryosong bulalas ni Knight. Marahang napakalma si Mickey at napakuyom nang marinig iyon. Alam mo na siguro ang mangyayari sa iyo pagkatapos nito. Dagdag pa nga ni Knight na kalmadong pinagmasdan si Mickey. Mula nga sa bench ng Kalapan ay makikita nga ang pagdidilim ng mga mata ng mga players doon. Nais na sana nilang pumasok sa loob ng court, kaso matigas na wika ni Coach Isaiah na walang pupunta. Napatawag nga ang game officials ng bigla ang timeout at may kita nga si Mickey na inihatid na ni Abad palabas ng venue. Umiiyak ito habang nakayuko. Sorry Knight, nangyari na. Nagawa mo na. Huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo ng Mendez na iyon. Mahinang wika nga ni Knight na napakuyom na lang ng kamao. Ang ginagawa ni Mendez kay Mickey. Wala ngang magawa ang depensa nito rito. At patunay raw iyon na hindi na nga talagang basta-bastang manlalaro ang Mendez na iyon na bagong salta sa ligang ito. Masususpindi ba ako? Matatanggal ba ako sa team? Tanong na nga lang ni Mickey. Hindi naman sumagot si Abad. Napabuntong hininga na lang ito at tinapik sa balikat si Mickey. Basta kumalma ka na lang, wala na tayong magagawa. Papahinang wika ni Abad na nakakaramdam ng frustrations dahil sa nangyayari sa labang ito. Mula naman sa loob ng court, makikita nga ang pag-inom ni Ricky ng tubig. Napangiti siya at nagpasalamat sa mga kasamahan niya na hindi siya hinayaang magawa ng hindi maganda ni Jalandoni. Si Raulo ang isang iyon. Kung nasa loob ako ng court ay baka naupakan ko na iyon. Sabi pa nga ni Baron, matatanggal na iyon sa game at baka masuspindi pa. Hindi pang basketball ang laro ng isang iyon. Lumabas ang tunay na kulay nang hindi ka nagawang mapigilan. Best defender daw ng team. Pweh, sabi nga ni Lina na patingin na lang sa loob ng court. Natahimik na naman nga ang mga manonood dahil sa kaganapang iyon. Mas lalo tayong nagkadahilan na manalo sa labang ito. Sabi naman ni Carlo na napakuyom pa ng kamao. Talunin ninyo ang Makati. Iyon na magiging kabayaran sa mga ginawa nila. Kayo ang unang magbigay ng talo sa kanila. Gawin ninyo iyon. Seryosong bulalas nga ni Coach Isaiah na napatingin kay Ricky na kalmado pa rin sa kabila ng nangyari. Ang mga players naman sa bench ng Makati ay napalingon sa kalaban nang kumawala roon ng malakas na sigaw. Kasunod nga rin noon ang pagdating ni Knight na agad na binigyan ni Mario ng tubig. Ano coach ang gagawin natin kay Mickey? Tanong nga niya at napatingin na lang si Coach Jawo sa malayo. Tatanggalin ko na siya sa team. Sabi nga nito at napatango naman si Abad na napatingin sa kanyang mga kakampi. Napakuyom siya. Ano bang itsura iyan? Tayo ang defending champion. Kapag ganyan ang gagawin ninyo ay talagang matatalo tayo. Hindi ko sila kaya na mag-isa. Kaya tulungan ninyo ako. Huwag nating hayaan dungisan nila ang record natin. Seryosong wika nga ni KE7 na marahang ikinangiti ni Coach Jawo. Pinagpapalungan ni Abad ang mga kakampi niya at pinagugulo ang buhok para ibalik sa wisyo ang mga sarili. Malayo pang matapos ang game na ito, kaya umayos kayo. Dagdag pa nga niya na napasulyap sa bench ng kalaban. Wala pa raw team o player ang nakapagbigay sa kanila ng ganitong sitwasyon magmula nang maging sila ang best team ng liga. Ngayon lang daw ito nangyari. Muli.